dumako na po tayo sa ating pinakaabangan. Ang kinapapanabikan, isang buong linggong inaantay ng sambayanan. Ang sagot sa ating pagkagutom. In English, pagkagutom ng pangkalahatan ay mass starvation. Bakit? Mass. Pangkalahatan is starvation, pagkagutom. Mass starvation. Ito na po ang liham kay Kuya Chico. Checo. Game na ba yan? Kanina po. Ay, sorry. Magandang umaga po, mga giliw na taga-subaybay. May nag-tweet. Anong daw? Gandang umaga dito. Ang bilis naman ng tweet. Agad-agad. Narito na naman po tayo sa isang portion na liham kay Kuya Checo. At ang liham ay ganito. Dear Kuya Chico, itago mo na lang ako sa pangalang Nestor. Sa murang edad ko ngayon na 18 years old, masasabi kong mas malawak pa ang aking karanasan sa buhay kumpara sa mga 19 years old. Noong 4 years old ako, ay nagtrabaho na ako bilang magbobote para masuportahan ang pagpasok ko sa daycare center. At hanggang ngayon, ay nasa kolehiyo na ako, sariling kayod pa rin ako para sa tuition fee ko. Madami na ako napasukang trabaho. Nandyan na ang pagiging karpintero, masahista, kargador, event organizer at mascot. Pero masasabi kong ang trabaho ko ngayon ang pinaka nagustuhan ko. Isa ako ngayong manghuhula sa Quiapo. Sa umaga ay pumapasok ako sa school at sa gabi naman ay dumidiretso na ako sa Quiapo. Masaya ako sa trabaho ko ngayon dahil wala akong boss. Hawak ko ang oras ko at pag ayaw kong pumasok, pwede. Isang cold summer night, tahimik akong nanguhula sa pwesto ko sa Quiapo nang biglang may tumambling papunta sa pwesto ko. Bakit tumbling? Hindi ko alam at hindi ako tinatanong. Nagpakilala siya bilang si Waldo. Isang matabang lalaki na mukhang... Tumbling yung mataba? Napaka-judgmental mo! Bakit hindi pwede? Tinatanong ko lang eh. Hindi ba pwede? Sabi isang matabang lalaki na mukhang kontrabida pero adorable. Hiningian niya ako ng tong. Kung ayaw ko daw mawala ng pwesto sa Quiapo, kailangan ko daw magbigay ng 12 pesos sa bawat customer na magpapahula sa akin. 12%? Kinenta ko ang lahat. Normal na 5 hanggang 7 na customer ang nagpapahula sa akin araw-araw. At sa 12 pesos kada customer, 60 pesos hanggang lagpas 60 pesos ang ibibigay kong tong araw-araw. Hindi mo lang kinimenta naman. Tama naman. Tama na. Akala ko 60 pesos. Bullshit ako dun. Tama naman eh. Halos 21,900 pesos yun sa loob ng isang taon. Dagdag pangkain ko na yun. Pangbili ko na ng bagong uniform yun. At maraming iced green tea latte na din yun. Kaya tumanggi ako kay Waldo. Tumawad ako na baka pwedeng 11 pesos na lang ang ibigay ko per customer na magpapahula. Pero naging mahigpit si Waldo. At sinabi niyang hanggang 11.50 pesos lang daw ang tawad. May bargaining. Inis. Dahil hindi kami magkasundo ni Waldo, kinapitan niya ang kwelyo ng sando ko. Well, yun na. At pinitik niya ako sa balikat. Sa susunod daw na magmatigas ako, hindi lang daw yun ang aabutin ko. Nanginginig ako sa takot na tumakbo at iniwan ko ang customer ko noon kahit hindi ko pa siya tapos hulaan. 4 na araw ang nakalipas mula nang huling punta ko sa Quiapo.
Dapat pagkatasuwit so yan. At iniisip ko kung papayag na lang ba ako sa hinihinging 11.50 pesos na tong dahil masakit pumitik si Waldo. Hindi ko naman alam Kaya sa sweet sweet. Hindi ko naman alam kung kanino ko pwedeng humingi ng tulong. Dapat sinabi niya, just give me alone. Gusto ko sanang magsumbong sa Tulfo Brothers. Kaso hindi ko alam ang number nila. Kung pwede, Kuya Chico, ay ikaw na lang ang maghanap ng number nila sa Google. Dahil hindi ko talaga makita. Kahit email address lang ng Tulfo Brothers, okay na. Sana ay mapadala mo ang contact number ng Tulfo Brothers sa akin bago umalis yung customer na iniwan ko sa Quiapo para matapos ko na ang panguhula sa kanya at makuha ko ang bayad niya. Wala pa yung customer. Lubos na gumagalang Nestor. At yan po ang liham kay Kuya Chico. Kawawa naman yung customer na chick. Kawawa naman ang customer na naiwan. Pero hayaan mo, gagawin namin ang lahat para makuha ang number ng Tulfo Brothers. Balikan mo na ang customer mo.